Alam niyo ba yung katawan natin parang may sariling internet connection? Ang tawag dyan nervous system. So ano ba yung nervous system na yan? Lahat ng galaw mo, lahat ng thoughts mo, lahat ng feelings mo, dumadaan dito. Basically, ito yung control center ng buong katawan mo. Kahit yung simpleng pagkurap ng mata mo o yung biglang alam mo yung napasok ka ng frying pan, nervous system ang nag-ooperate behind the scenes. Now, let's discuss the parts of the nervous system. The nervous system is divided into two major parts. First, yung central nervous system o yung tinatawag nilang CNS. Ito yung composed of the brain at saka yung spinal cord mo. Basically, dito lahat nangyayari ng decision making mo, lahat ng processing mo. Isipin mo ganito, may asong naglalaway tapos tahol ng tahol tapos nakatingin sa'yo. Yung mata mo magsasad ng signal sa brain mo. Tapos yung brain mo mabilis na magde-decide kung anong gagawin mo na next. Kung tatakbo ka ba, kung tatahol ka rin o magiging patay mali siya. Lahat ng step na yan, mula sa pagkuha ng info ng mata mo, syempre nakita mo yung aso, di ba? Sa pagdaan ng optic nerve mo papunta sa brain mo, sa pag-process hanggang sa action mo, central nervous system yan. O yun. Ngayon, let's discuss kung anong mangyayari kapag sira yung CNS mo. Ayan yung napansin kong hindi masyado nabibigyan ng pansin kapag sa classroom setup. Pero i-discuss natin yan. Remember na yung CNS natin ang nagpo-process ng information at nag-uutos sa katawan natin. So kapag may damage sa brain natin o spinal cord, malaking problema yan. Okay sa cognitive side kapag may brain damage. Halimbawa sa stroke patients, may part sa utak na nawalan ng blood supply. Kaya yung taong tinamaan nahihirapan magsalita o maalala yung mga bagay-bagay. Ibig sabihin yung processing part ng CNS nila hindi gumagana. Sa motor side naman, for example, may spinal cord injury. Like for example, sa mga car accidents, minsan nagiging paralyzed yung tao. Buo pa yung kamay niya, yung paa niya, pero hindi na nakakagalaw. Bakit? Kasi hindi na nakakadaan yung utos ng brain papunta sa katawan nila. Nawawala na kasi yung connection. Okay, gets na. Okay, tapos na tayo sa CNS. Yung utak at saka yung spinal cord na parang command center. Pero syempre hindi naman siya mag-isa. Kailangan niya ng messengers at delivery guys para makonect sa buong katawan natin. Dito na papasok yung peripheral nervous system o yung tinatawag nilang PNS. From the word peripheral, ibig sabihin nasa gilid or nasa labas. So kung yung CNS mo, yung brain at saka yung spinal cord, yung center, yung PNS naman yung mga nasa paligid na umaabot sa buong katawan mo. Siya yung nagkukonek ng utak mo sa muscles mo, sa skins mo, sa organs mo, basically lahat ng parte ng katawan mo. Without the PNS, yung brain mo parang nakupos sa command center pero walang internet para makapag-usap sa katawan mo. Tapos sa loob ng PNS, nahati sa two main divisions naman. Si somatic nervous system, ito yung may kinalaman sa voluntary conscious movements. For example, nasa classroom ka tapos tinawag ka ng prof mo para mag-recite kasi sobrang ingay nyo ng katabi mo. Gagalaw lang yung paa mo para tumayo kapag nag-decide ka ng tumayo. Walang galaw na mangyayari kapag hindi mo siya inisip at sinadya. Pangalawa, si autonomic nervous system. Nasa name na ito yung automatic involuntary movements. Hindi mo na kailangan isipin para gumana. Yung paghinga o yung pagdigest ng tiyan mo kahit natutulog ka. O, ulitin natin, simple lang. Somatic, ikaw yung mismong may control. Autonomic, automatic kahit hindi mo iniisip. O ayun, nagets mo na, bonus points sinyo sa exam mo. O ayun, naalala mo si autonomic nervous system, di ba? May subparts ulit yan. Di ba ang daming trip ng mundo? Sige, tapusin natin yan. Last na to, wag ka muna matulog, Brody. Oy, pigit-pigit ka dyan ha. Okay, subparts. Unahin natin si sympathetic nervous system. Ito na yung tinatawag nilang fight or flight mode. Gamitin natin yung example natin kanina. Yung tumatahol na aso. So ayun na, tumahol yung aso sa harap mo. Bibilis yung heartbeat mo. Mas magiging alert yung system mo. Mas maraming dugo ang papasok sa muscle mo. Parang piniprepare ka ng katawan mo kung lalaban ka ba or tatakbo. Survival mode mo yan. Now second, si parasympathetic nervous system. Ito yung tinatawag nilang rest and digest mode. Kung sa sympathetic nervous system yung fight or flight mode mo, si parasympathetic nervous system naman yung rest and digest mode mo. Ano naman yun? Kapag tapos na yung gulat at nasa safe na lugar ka na, natakasan mo na yung aso, diba? Babagal ulit yung heartbeat mo. Magiging relaxed ka at makakapag-digest ka na ulit ng kinain mong burger kanina. Siya yung nagbabalance after ng intense na fight or flight. One gets you ready to survive while the other one helps you to recover. Gets mo na? We're done. Tapos na tayo. Tapos na tayo for today's episode. That's the basics of the nervous system. Yan yung foundation natin dito sa psychology. And I get it, it's kinda confusing at first. Pero kailangan yan. Kasi dyan magre-revolve lahat ng subjects nyo in the future. Good luck sa exam. Kaya mo yan.